Kasi nga, ang lalaki kasi, puro kain lang ginagawa niya, puro paglaki lang ang tilapia. Na sa babae naman, kapag kaya naging babae, may nakaluan ng babae yan, dadaan pa siya ng early maturity. Pag dumaan kasi siya ng early maturity, pwedeng bumagal yung pagkain niya or hindi siya kumain kasi nga meron siyang itlog na inaalagaan. Kaya dapat ang bibilin natin yung sex reverse na fingerlings para puro lalaki. Hindi naman siya usually puro lalaki. Meron pa rin siya magiging babae kasi sa mga hatchery parang alam ko nasa 95% lang ang magiging lalaki pag yan graduate. 10% mortality allowance. Usually naman binibigay talaga ng mga hatchery ito. 10%. Kung halimbawa order ka ng 1,000, magiging 1,100 yan. May inaasahan ka na talaga na mamamatay. May kapalit na yung mamamatay na yun. Pang stock sa pond natin. Lalo na kung long way pa yung, halimbawa, pagkukunan natin, Pampanga pa yung fingerlings. Dapat yung kukunin natin is size 20 to 22. Ito yung malakas sa biyahe, sa long distance na biyahe. Then, provides bird scaring device if needed. Kung halimbawa yung pond natin, sobrang daming ibon. Araw-araw yung ibon, parang nag-feeding frenzy dun sa pond natin, talagang tuka lang ng tuka. So, pwede tayong maglagay ng bird scaring device. Pwede tayong maglagay ng tanse. Papakita ko po mamaya kung paano yung tanse na yun. Nursery pond. Ito sa mga malalaking area lang naman to gaya ng Pampanga. Yung nag-nursery pond muna sila bago nilang ilagay dun sa kaluwangan ng pond nila. Sa atin naman, hindi naman kailangan dahil mga backyard lang, hindi natin kailangan ng nursery pond. Next. Culture system. Dito makikita natin kung saan ba kayo, yung mga nagtitilapyaan po dito, kung saan kayo nandito sa may tatlong culture system na to. Papaliwanag ko siya. Extensive culture, ito yung nag-stock lang ng 1 to 2 pieces per square meter. Meron po ba rito naglalagay ng 1 to 2 pieces per square meter? Wala po. Mukhang wala nagtaas, wala po. So kapag nasa extensive culture ka, usually, tumatagal yan ng 1 hanggang 1.5 taon. Kasi ang ginagawa lang dyan, pag extensive culture ka, nagpapalumot ka lang. Yun ang pakain mo sa isda mo, yung lumot. Then, sa semi-intensive culture naman, ito naman yung nag-i-stock ka ng 3 to 4 pieces per square meter. Meron po ba nag-i-stock ng 3 to 4 per square meter dito? O mukhang wala din po. Ito naman, nagpapalumot ka, ginagawa mong pakain yung lumot, and then nagpapakain ka rin ng pigs. Dalawa yung pinapakain mo, lumot at saka pigs. Then sa intensive culture system naman, ang stocking rate ay 5 to 10 pieces per square meter. Ito naman yung hindi na tayo gumagamit ng lumot. Ito, puro pigs lang talaga to ang ipapakain natin sa alaga natin. Usually, ganito po, kung hindi kayo magninegosyo, ganito nandito ka sa intensive culture system, pag negosyo talaga yung target mo. Dito nyo makikita kung ano yung pagkakaiba naman ng feeds na yon. Yung FCR na tinatawag. So ano ba yung FCR na tinatawag? Sa may mga gumamit po rito ng hindi tate, compare nyo lang po, tignan lang natin kung ano yung pagkakaiba. Kung mas maganda yung kabila, o wala naman po tayong problema rin. So, sa FCR, eto lang naman, titimplahin nyo lang yung, halimbawa po, naka-harvest ka. Ang naging harvest mo ay 1,000 kilos. Ang pinakain mo naman ay 500 kilos ng pigs. Ibig sabihin ng FCR mo ay 1. Ibig sabihin, nagpakain ka lang ng 1 kilong pigs. Nakaproduce ka ng 1 kilong tilapia. Ideal FCR sa catfish, 1.5 to 1.6. Meaning, 1 kilong pigs ang pinakain mo at 500 grams bago ka makaproduce ng 1 kilong tilapia. Sa FCR naman po ng tilapia, dapat nandito ka nagre-range. Nasa 1 to 1.25, meaning nagpakain ka ng 1 kilong pigs at 250 grams na pigs para makaproduce ka ng 1 kilong tilapia. Diyan, malaki ang kita nyo po pag ganyan ang FCR nyo. Yan naman po yung naibibigay po ng tate, yung FCR po na ganito. Ito naman po yung pagkakaiba. Hindi ko naman po sinabing kahit anong feed brand dyan. Marami namang magagandang feeds. Kumbaga, ito lang po, sa komparasyon lang siya sa mga mabababang crude protein na feeds. Ang labanan kasi sa feeds, yung proteina niya. Kung gaano taas yung proteina niya, at kung gaano siya kadaling i-digest, ano ba yung ginamit na raw mats doon, feather meal ba siya, or yung fish meal ba siya. So, ito po yun.
Yung sa dati po, meron po kaming 31%, yun po yung server. Meron naman pong brand X na 29% yung CP nila. Pero hindi natin pinapansin kasi yan eh. Pag kadalasan bumibili tayo ng feeds. Ang tinitignan lang natin doon, di ba po kadalasan, yung mura. Di ba po? So, ito po yun, yung pagkakaiba niya. Sa harvest, kapag ka mataas na protein yung pinakain mo, usually kasi mas mabilis yung pag-harvest mo pag mataas yung protina. Kasi mas mabilis lumaki yung laman ng isda mo pag mataas ang protina. Parang tao lang din yan. Then, pwede tayo makaharvest ng 120 to 150 days kapag surfer. Doon naman sa brand X, dahil mababa yung protina niya, pwede tayo humarvest ng 150 to 180 days. So, lumagpas siya ng 30 days. So, gaano kadami yung 30 days na ipapakain mo sa isang buwan na yun na nadadagdag? Then, average daily growth po, dapat nasa 3 to 4 grams siya kapag surfer. Then, yung average growth lang kapag mas mababang protina, 1.5 to 2.5 lang. So, eto lang naman, ipinapakita lang naman nito kung gaano ka-importante yung tamang pagpili ng feeds. Next. Feed culture species 3 to 5 times daily. Actually, mas maganda po talaga, based on experience, mas maganda yung mas maraming beses ka nagpapakain kaysa sa, alibawa, 2 beses maghapon. Mas maganda yung madami. Then, compute daily feed requirement based on estimate survival. Ito sa true sampling na to, mamaya po papakita. Adjust feeding based on sa paglaki niya per day. Dapat lumalaki kasi siya ng 3 to 4 grams per day. So kung wala siya dun sa range ng 3 to 4 grams per day, ibig sabihin, kulang yung pagpapakain mo dun sa isda mo. So batayan siya. Kaya nga sinabi ko po kanina, napaka-importante ng sampling para malaman natin yung lalaki na per day. So, number of stock, ito siya, NS. Number of stock kung ilan yung in-stock mong fingerlings. Halimbawa, nag-stock ka dyan ng 10,000, ito siya. So, ito yung formula, ito naman yung computation. Ang itatype mo po dun sa may cellphone mo para makompute mo, halimbawa, nag-stock ka ng 10,000, so ito siya. Mag-i-estimate ka ngayon ng survival na 60%. Hindi kasi po pwedeng nag-stock ka ng 10,000, mabubuhay lang ng 10,000 na yan. Automatic may mamamatay dyan na 40%. Hindi po pwedeng mabuhay lahat yan. So, maglagay ka ng 60%. Tapos, times mo siya ngayon. So, 10,000 times 0.6. Yun ang itatype mo sa cellphone mo para makuha mo yung survival nito. So, lalabas dyan 6,000 ang naging survival ng 10,000 na yun. Conversion. Then, itatimes mo siya ngayon sa 150. Ano ba itong 150 na to? Ito yung grams ng isda mo. Kaya ka nga magsasampling. Huhuli ka ng 1 kilo, malamang animan po yan, kaya siya 150 grams. So yung hinuli mo na yon, animan siya, 1 kilo. Pag dinivide mo po yung animan, lalabas siya 166 or sa 150 na lang natin ilagay. Sa 150 grammers. So yung isang tilapia mo, tumitimbang siya ng 150 grammers. Yung 150 grammers, ang feeding rate niya ay 3%. Kaya nga po napaka-komplikado ng pagsasampling din. Pwede nyo, kung hindi nyo po ito maintindihan, meron po tayong technician, ilalagay ko yung number dito mamaya. Pwede nyo pong ipakompute dun yung pakain nyo. Send nyo lang po sa kanya yung sampling ng isda nyo at saka yung total na stock. Makukompute na po yun kung ilan yung dapat na ipakain nyo per day. So, sa mga total, ang naging compute po niya, 27 kilograms sa isang araw. Divide po natin sa tatlong rasyon kung 3 beses tayo magpapakain kasi malaki na isda natin. So, 8 a.m. 9 kilos, 12 noon 10 kilo, 4 p.m. 8 kilo. So, bakit mas marami sa tanghali? Mas marami yung sa alas 12. Kasi dito malakas kumain ng isda natin yung alas 12 kasi peak yung init. Mas malakas kumain yung isda natin kapag mainit kasi mataas ang oxygen ng tubig pag mainit. Tips and techniques nga po sa feeding, ay semi-last part. Tips and techniques sa feeding. Ito yung nabibigay ko po. Use quality than quantity. Baka naman mamaya kasi, ang ibig ko lang naman sabihin dyan, may mga mura, pero mas maganda siguro, yung medyo may presyo siya, hindi naman siya mahal. May presyo siya, pero mataas naman yung quality niya. Then, broadcast feeds evenly on pond surface. Hindi po pwedeng pag nagpakain po tayo, nasa isang area lang. Nasa isang, halimbawa, itong gym na to. Kadalasan kasi ganun ang ginagawa ng mga namamalaysdaan. Dito lang nila pinapakain sa isang gilid. Dito lang nila papakainin yan, sinasanay nila sa isang gilid lang. Ang tendency kasi nun, yung mga nasa dulo, hindi na sila makakain. Maliliit na sila, kasi hindi sila makikipagkompetensya dyan na pupunta pa sila. Kaya dapat may ikot natin sa buong pond ang pagpapakain natin.
Increase feeding every 10 to 15 days. Hindi pwedeng pag nagpakain ka, mag-stay ka lang dun sa 1 kilo sa isang araw, stay ka lang hanggang maka-harvest. Hindi pwede. Dapat nag-increase tayo ng feeding 10 to 15 days. Then, feed catfish 5 times or up daily to lessen cannibalism. Ito yung sinasabi ko kanina sa mga nagka-catfish po o gusto mag-catfish. Dapat ang catfish, mas maraming beses natin silang pinapakain para mabawasan natin yung pagkakainan nila. Metros kasi ginutom natin ng hito, mas iniisip niya na kainin yung kasama niya kasi gutom siya. Eh kung busog siya, makakalimutan niyang kainin yung kasama niyang mas maliit sa kanya. Then, sampling every 15 to 20 days, napaka-importante po niyan. Dapat mag-sampling tayo kahit every 15 to 20 days. Madali lang naman pong gawin yan para makita lang natin kung lumalaki alaga natin. Then, don't feed dead Para din sa chicken, akin. intestine, etc. in Baka tanks, sa'yo lang. trapant, and IBC tank sa mga catfish na rin po or kahit sa sa tilapia kung gusto magpakain ng mga patay-patay. Pwede rin naman. Pero Baka lalo ako sa na restaurant hito, mo, kung itatayo nakapakain lang. ka, mabilis mga pollute yung tubig mo pagka nagpakain ka ng mga animal matter na yan. Oo nga, ano? Next. May mga pulis pa, may mga doktor pa. So, tips to prevent fish mortality this summer season. Ito na po yung last part. Lupit ah. Paano ba natin may iwasan yung mortality ngayong panahon ng tag-init? So, unang-una, ito kasi yung aqua shading na tinatawag dito sa LSU. Bagong ano po nila to sa CLSU. Alam naman na po natin ng CLSU, isa yan sa top school pagdating sa fisheries. May nakadiscover po sila ng bagong technique or bagong method. Kaya lang, ang problema lang kasi nito, medyo pricey nga lang siya, pero pangmatagalan siya. Then applicable siya sa mga maliliit lang na pan na hindi ganun kalalaki gaya ng sa Pampanga. Siguro pag mga 200 square meter, applicable pa to, aqua shading na to. Hindi naman kailangan buong pan mo ang takpan mo eh. At least kalahati or 25% lang pan mo matakpan mo siya na itong aqua shading. Meron lang mapuntahan yung isda mo kapag sobrang peak na talaga ng init, may mapuntahan lang silang linong. Then, So, sir, so advisable na maglagay ng kangkong. yun, meron sa dito. Oh. Sa Sa kangkong naman, okay po, puno sabihin ng ko nyug. din sa kangkong. Tsaka sa ano, actually po, nung nag-aaral ako sa CLSU, ang naging thesis ko po ay yung aqua shade. Yung kangkong, paglalagay po ng kangkong, paglalagay ng duckweed, at saka ng asola. Different pan po yun, different pan yun. Ang lumabas po na pinakamaganda na percentage ng natatakpan sa pan is yung 25% na natatakpan. Hindi po ang ginawa ko pong ano nun, halimbawa ito yung fish pan. Ang ginawa ko pong harang nun is kawayan. Nilagyan ko po siya ng nakalutang na kawayan para matakpan ko yung 25%. Tapos nilagyan ko po ng kangkong yun. Then, habang dumadami siya, pinuputol ko po yun. Kakating ko lang. Tapos, meron kasi akong ginawa din na 50% ng pan, meron din 75% ng pan. Hindi ako naggumawa ng 100%. Kasi kapag nag 100% ka, automatic wala ng oxygen yun. Nabaraduhan ng kangkong. So, hanggang 75% lang ng pan na natakpan. Pero ang lumabas, ang pinakamagandang naging laki ng isda, kasi nilagyan ko po siya ng isda eh. Pare-parehas siya ng laman na isda. Ang pinakalumabas is yung 25%. Kasi nagpakain ako ng feeds eh, so hindi ko na kailangan ng masyadong maraming harang. Ang isa pang advantage kasi nun, nagiging pagkain nila yung ugat ng kangkong. Although makakuha lang siya, maliit lang ang nutrients na makukuha nila doon, ang protein na makukuha nila sa kangkong. Pero nakakatulong din naman siya. Sa asola, yun po, medyo mas mataas yung ano po nun. Parehas lang din po, 25% lang din po na natatakpan. Kaya lang, ang problema ng Pwede asola, kaya ang duckweed. bilis dumami kasi Kung magharap ka na ng 25%, saka yung kawayan na kalutang, hindi naman nililin maharap. Pero subukan niyo po yung paglagay ng kawayan. Lagyan niyo po siya ng kawayan para nandun lang siya, nakastay. Ngayon, kung sobrang clog niya na talaga, green na, kasi mapapansin niyo yun eh. Pag sobrang green na nung asola, bawas na kayo. Clog na yun, marami na siya masyado. So yun, pwede po yun. Pwede niyo po subukan yun, 25% para kahit paano meron sisilungan ng isda niyo pag sobrang init. Thermal stratification, ito yung sobrang init naman, tapos napabayaan natin yung biglang ulan. Thermal stratification tawag yan, term po yan sa fisheries. So ano ba yung thermal stratification? Sinabi ko na to kanina eh. Pag umulan kasi,
Halimbawa, yung pan natin, mainit hanggang alas 12. Sobrang init ng pan dahil take na take yung araw eh. Umulan ngayon. Ngayon, yung ulan na yun, malamig yun eh. Napunta siya sa ibabaw. Eh yung mas malamig na tubig, mas mabigat kasi siya. So pupunta siya ngayon dun sa ilalim. Yung nasa ilalim naman ngayon na mainit, iibabaw naman ngayon yan. Kasi mas magaan yung mainit na tubig. Iibabaw ngayon siya. Pag ibabaw niya ngayon, kasama niya na yung burak, tsaka yung less oxygenated na tubig. Ngayon, yung less oxygenated na tubig, bumara na siya doon sa ibabaw ng pond natin. Kaya nga tayo nagwa-water flow ng tubig sa ibabaw kapag umulan, para maiwasan natin, matanggal natin yung less oxygenated na tubig na nandun sa ibabaw ng pond natin. Yun lang po ang tamang pag-ano po dyan para makaiwas tayo sa fish kill. Next. Magaling to. Then overfeeding. Isa rin po to sa sobrang init na overfeed ka pa. Yan ang Kumbaga, hindi mo Ginagawa tinitignan mo yung isda mo ganun dahil na gusto mo pakainin siya ngayon ng ayaw 10 kilos kumain. dahil gusto mo humabol siya ng laki. Pero yun pala, hindi naman pala kayang kainin yung 10 kilos na yun. So ang tamang pag-check lang po dyan, Sampling. nagpakain ka ng 10 kilos kasi yun yung na-compute mo na pakain. Yung 10 kilos yun na pinakain mo na yun, sabay-sabay mo na siya ipakain, hindi niya naubos within 15 minutes. Ibig sabihin, sobra yung compute mo. Magbawas ka ngayon. Tama. So ang pwede mo po maging batayan is yung 15 minutes feeding. Pag naubos niya within 15 minutes, okay yung pakain mo. Kulang pa siya. Kung halimbawa 10 minutes lang, naubos na nila, kulang pa siya. Dagdag ka pa. Next. Then, use water pump as an aeration in peak hours of heat, 12 p.m. to 4 p.m. Kung halimbawa sobrang init, magpakuan ka naman ng bomba. So, ano ba yung naitutulong ng bomba na yan? Pag yan kasi bumuga yan at tumama yan sa tubig at nag-produce yan ng bubbles, oxygen yun. Na-oxygenize yung tubig. Kaya nga po pansin natin, di ba, kapag sa mga fish pan natin, kung saan may tumutulo, nandun maraming isda. Kasi doon ang mataas ang oxygen, sa tumutulo na yon. Then, water level of pond, 2 meter or up, pagka sobrang init talaga, itaas natin. Kagaya sa mga panahon ngayon, ang ginagawa po namin doon sa baba, ang lagi kong sinasabi sa kanila, kapag ganitong sobrang init, papatak ng April, May, June, dapat ang tubig natin na yan, nasa 2 meters na. Para hindi na direct yung sunlight na tumatama sa pond bottom natin. Ito po, pinapakita ko lang po yung about po sa Santipedes Corporation, yung sa mga hindi pa po nakakaalam. We have been in the industry selling for 35 years na po ang company namin. Tapos we also manufacturing shrimp, catfish, and marine feeds. Kami po yung may halos lahat po ng isda, meron po kaming feeds na pinapakain. Meron po Pangalan kami nito? specific na ipinapakain Anong dun sa pangalan? may isda na yun. Pangalan? Then, Romel we are the Martinez. company behind Pate Feeds. Ang mother company po namin ang Santipedes Corporation. Then, ang Taga saan? produkto po Romel namin na Martinez? pang-aqua is Taga saan? Pate Aqua Taga Feeds. Piños. Meron din po kaming pambaboy. Ang tawag naman po sa pambaboy namin ay Feed Pro. Kung hindi nyo po na yung baboyang walang amoy. Yun naman po ang technology ng pambaboy po namin na feeds. Baboyang walang amoy. Bahala ka. Then, meron din Di po ko kami sa i-edit to. pang-pet. Pet 1 naman po ang tawag sa produkto po namin na yun. Our product are registered under the Philippine Tapos, Bureau of Industry papasa Export ko sa kanya Quality. yung link. Nag-export din po Panoorin kami niya ngayon yung sa ikaw, Indonesia. Then we provide free technical assistance po from BS Fisheries graduate staff. Kami po, mga fisheries graduate po kami. So, kung magpapakonsulta po kayo sa amin, wala pong problema yun, wala pong bayad ang consultation po sa amin. Next. So, world-class certification din po kami, mga certified certification po yan na yung produkto po namin is talagang nasa standard quality po siya. Next. Pwede nyo po, pag gusto nyo pong makita yung mga produkto namin, other products, pwede kayo pong pumunta sa Google, type nyo lang po yung www.tate.com. Andyan na po lahat, may brochure po dyan na pwede nyo i-download. Nandyan din po yung mga produkto namin na pwede nyo makita. Andyan din po yung mga tamang Tanong tayo, may pag-aalaga posibilidad ng pa kaya isda. bumaba. May step by step din po yan. Next. Pwede rin po sa YouTube, www.youtube.com. Dito po sa Tati/Tati TV, dito nyo naman po mapapanood yung mga episode po namin. Yung episode po namin dyan, yung mga simula sa pag-aalaga ng dito, ng bulig, kahit anong species po, meron po kaming episode dito. Ilang beses na rin po kami nag-shoot dito sa Aurora ng mga po dito, ng mga palaisdaan po dito. Then pwede rin po sa www.facebook.com/tatefeeds.
Dito naman po ito po yung page namin sa Facebook. Andito nagpo-post naman po kami dito ng mga seminar. May pinopost po kami ng seminar via Zoom and via face-to-face. Pwede po kayong mag-register dito, wala naman pong bayad yun. May mga Zoom din po yun. Para kung nandito man po kayo, hindi nyo na kailangan bumaba sa Nueva Ecija o sa Tarlac o sa Pampanga para mag-seminar pa kung may mga hindi pa po. May gusto pa kayong malaman. Next. Then sa Tati TV po, pwede nag-air po kami ng 9:30 to 10:30 AM. Mapapanood din po kami sa TV, sa Mag-Agri Tayo PTV channel po. Pinapalabas po namin dyan yung mga episode po namin. Next. So yun po, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo. So ito po yung number po namin nung kasamahan ko po. Siya po yung naka-air na ngayon dito kasi ako po sinusupervise ko na lang. Pwede niyo po siyang kontakin or kunin niyo po yung number niya kung may gusto po kayong ipa-compute na mga feeding rate or yung tamang Mark, pagpapakain punta sa po sa pancit. araw-araw o kaya Sa akin. nakikita nyo, sir, namamatayan ako, ay ma'am, namamatayan ako. Mark G, Pwede sana nyo tayo po din. itawag sa aming dalawa ni Danda. Romel Martinez kamo. Mabigyan po namin ng solusyon yung problema nyo. Siyempre po, pinaka-importante, saan nyo po ba mahahanap yung Danica. produkto namin? Ang mahanap nyo po yung produkto namin kay Ma'am Priscilla Dinong, dito po yun sa may likod po dyan, yung Nicos Poultry Supply po. Ngayon po, kung gusto nyo po umutang, bahala na po si Ma'am President. Kayo na po kung makipag-usap sa kanya. O, baka may sasabihin po si Ma'am. Ma'am, ayan po. Hello, magandang umaga sa akin lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Sana Saglit lang pala. marami tayong natutunan about po sa katetids. At sa mga na gumagamit na po ng kape, ipagpatuloy po ninyo yan. At sa mga hindi pa gumagamit, baka gusto nyong itry. Andun lang po ako sa tindahan. Hindi po ako mahirap kausap. Mabait po akong kausap. Sa utang daw po, Sabi ma'am. po sa utang, anong problema po, basta nagbabayad. Up to harvest po ba yan, ma'am? Yes. Ayun, ay no pala. Marami na akong sinusuplayang nag-aalaga, kagaya ni... Marami na dito. Sino po dito yung mga customer ni Ma'am Presi? Marami na po sila. Ayan, ang dami po pala, ma'am. Yung gustong mag-try po, punta lang po sa akin at pwede natin pag-usapan. Yun lang po, magandang umunta. Thank you so much po, Ma'am Presi. Napakaswerte po natin kasi yung iba naming dealer dito sa area ay sa baba. Mga 2 to 3 months lang nagpapautang pero si Ma'am Presi grabe 6 months or up to harvest or 4.5 nga lang po dito no kasi magagaling yung mga nagpapalaisdaan dito sa Aurora. Tama? Ay parang di sila sure. Tama po ba? Tama. Gutom pa po ba kayo? Kulang pa po ba? Gutom sa kaalaman. Sir, tanong ko lang po yung mula sa umpisa hanggang sa huli, okay lang ba in and out ang tubig? Opo. Actually po, ang pinakamaganda kasing pagkukulture ng isda is yung flow-through system talaga. Yun yung dire-diretso ka nagpapalit ng tubig. So, paano po yung... Ina-abusan siya. Yun ang Opo. pinakamaganda. So, paano po kami mag-apply ng fertilizer kung lalabas din lang yung... Actually po, hindi nyo na kailangan po mag-apply kasi ng fertilizer pag flow-through kayo. Kasi oxygenated naman yung pan nyo. Pagka naka-flow-through kayo. Hindi nyo na kailangan magpag-green pa ng pan para mag-produce siya ng oxygen. Isang question na lang, sir. Opo. May posibilidad pa po bang bumaba ang feeds natin? Actually po, mayroong possibility po yan. Basta po nag-settle lang talaga itong ano na to. Pinangako naman po ng big company po namin yan. Sinabi ko na rin po kay Ma'am Presi yan na magkakaroon po kami ng rollback once lang po talaga na mag-settle po. Kasi yung pinanggagalingan din po kasi ng mga raw materials po namin, hindi siya local. Nasa international po siya nanggagaling, yung mga soybean meal. Ang pinaka-importante po kasi ingredient ng feeds is yung soybean meal. Nanggagaling po sa Amerika yan. So naapektuhan po kami, malaking apekto po talaga sa produkto namin, yung soybean meal. Tumataas po talaga ang presyo niya. Tsaka isa pa po, yung talagang transportation po talaga, isa po sa naging ano yan po yun. Gusto ko lang pong tanungin kung mas maganda po ba yung waterfalls na tubig versus kung yung tubig mo is galing sa ilalim naman para ma-disturb yung tubig sa ilalim. Ano po ba yung pinaka-ano nyo po doon? Yung sa ilalim? Yung tubo nyo po sa ilalim? Actually, meron Na nagpo-produce siya ng... actually yung tubig ko galing sa taas. Okay. Mahaba yun. So,
pinag-iisipan ko, ano ba talaga yung mas magandang practice? Yung Sa ibabaw. patalon dun sa tubig para magkaroon ng bubbles? Ah. Or Patagdag. dun sa ilalim para Dumadulog. lumabog yung tubig dun sa... Actually po, yung sa ilalim kasi, hindi siya maganda na ano, kasi nadi-disturb mo yung mga organic matter sa ilalim. Pag na-disturb mo kasi yan, kakalat yan. Kung hindi makakalat, iibabaw yan. Eh kung consistent na nadi-disturb para hindi mag-accumulate. Hindi po kasi siya din ano eh. Mas maganda pa rin po talaga yung nakakuan po siya, nakaparing siya. Kasi mas maganda, mas maliliit po yung nagiging bubbles, mas malaki ang oxygen. Pinakamaganda po kasi yung may oxygen talaga. Kung lalong-lalo na po kung kinukuha nyo naman sa taas yan, hindi naman kayo gumagamit ng bomba, mas maganda na po na ipa-water flow niya yan para may oxygen po yung pond nyo. Maganda yun Mas sa'yo. ganito po kasi yan, mas mataas ang oxygen ng tubig nyo, mas mabilis lumaki ang isda pag mas mataas ang oxygen. Maraming salamat po sa lahat, sa mga umaten po ngayon. Sana may natutunan po kayo, maging dagdag kaalaman po para lumago po yung negosyo natin. Ayan. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo sa pag-uwi. Maraming salamat po.